Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nakahanda na sa nalalapit na halalan ang Philippine National Police. Ayon kay Police General Romel Francisco Marbil, ayon sa pulisya, nagdagdag pa sila ng pwersa sa iba't ibang lugar. Bagaman, wala naman silang namamonitor na anumang banta. Kasabay nito, naka-alerto na ang 911 hotline para tumanggap ng mga sumbong at mahihinga ng tulong. Nagbabala naman ang pulisya na kakasuhan ang sino mang gagawa ng prank calls sa nasabing hotline. Hataw Balita ngayon. Paigtingin ng Office of Civil Defense ang paghahanda sa mga regional office nito para sa nalalapit na eleksyon. Ayon kay OCD Advertisement Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, malaki ang nagagawa ng may sapat na paghahanda. Samantala, pinalawig pa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Blue Alert status ng ahensya mula May 9 hanggang May 14. Ito upang bigyan ng pagkakataon ng ahensya na agad makatugon sa panahon ng emergency. Hataw Balita ngayon. Nasa 104 na short-term observers ay ipinadala ng European Union Election Observation sa iba't ibang bahagi ng bansa kahapon. Ayon sa Chief Observer ng grupo, maayos naman ang takbo ng misyon sa ngayon. Ito ang unang EU Election Observation Mission na isinagawa sa bansa bilang tugon sa paanyaya pangunahin na ng Commission on Elections COMELEC. Layo ng grupo na magmasid sa proseso ng halalan sa Pilipinas at kung naaayon ba ang proseso sa konstitusyon. Gayon din ay kung nakasusunod ang bansa sa obligasyon nito sa international community kaugnay ng demokratikong halalan. Everything is being running smoothly and peacefully, and we are in touch with them all the time, but this is the general mood of the campaign. We are, like you, citizens feeling perfectly comfortable in the country. Hataw Balita ngayon. Mahigit 30,000 persons deprived of liberty o PDL ang inaasahang boboto sa midterm elections sa Lunes. Ito ang pahayag ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sa ngayon, nakahanda na ang BJMP para bantayan ang mga bobotong bilanggo at tiyaking mabibilang ang kanilang mga boto. Tatagal ang PDL voting hanggang alas 2 ng hapon sa araw ng botohan. So far, okay naman ho ang preparation. Naka-alerto na ho ang buong BJMP para tumugon dito sa gaganaping halalan. Hataw Balita ngayon. Pinaiiwas ng Malacanang ang publiko sa pakikinig ng mga pambabatikos na wala namang basihan. Ayon sa palasyo, kailangan maingat, lalo na ngayong papalapit na ang eleksyon kung saan inaasahan na mas kakalat pa ang mga fake news. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dapat maging mapanuri ang publiko laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na may nakatagong masamang intensyon. Unang-una po na maipapayo ng administrasyon, maging mapanuri. Unang-una po ay maging mapagmatsyag at huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes dito sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Hataw Balita ngayon. Tinutulan ni One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita ang pagpapatupad ng mandatory drug testing sa mga public utility vehicle o PUV driver. Ayon sa mambabatas, dapat muna itong pag-aralan dahil maaari itong pagmulan ng korupsyon. Bukod sa ito, anya, ay isang uri ng diskriminasyon. Ang pahayag ni Bosita ay kasunod ng dumaraming bilang ng aksidenteng kinasasangkutan ng PUV drivers, kaya nagutos ng mandatory drug testing ang Department of Transportation. Bakit public utility drivers lang? Bakit discriminatory na agad yung policy? Ay kung ako private car owner, are you saying na hindi ako gumagamit ng drugs, illegal drugs? Discrimination.
Pangalawa, corruption. Why? Kasi kayang-kaya nilang obligahin itong mga ito mandatory. Pero wala tayong katiyakan na dadaan sila sa tamang proseso. Hataw Balita Ngayon. Muling iginiit ng Malacanang na hindi pagsuko ng soberenya ng bansa ang ginawa ng pamahalaan na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isyu ay kasunod ng panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y nagpahintulot sa pag-aresto sa kanyang ama at paglipat sa International Criminal Court. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, hindi po ibebenta o isusukuman ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Hataw Balita Ngayon. Hindi pinayagan ng pre-trial chamber ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag isama sa paglilitis ng jurisdiksyon ang dalawang partikular na judge ng International Criminal Court. Ayon sa korte, ang excusal ng isang judge sa paglilitis ay maaari lamang hilingin ng mismong judge na magpapa-excuse. Ang tangi lamang maaaring hilingin ng kampo ni Duterte ay disqualification. Hataw Balita Ngayon. Muling binuksan ang lahat ng barangay health centers sa Embo Barangays. Kasunod ito ng kautusan ng korte na ibinigay na ang pangangasiwa sa mga pasilidad sa lokal na pamahalaan ng Taguig City. Ikinatuwa ito ng mga residente dahil hindi na nila sila babiyahe ng malayo para magpakonsultang medikal. Yes, wala. As in wala. Walang in-endorse. Wala po. Hindi mag-start uli kami. Mga logbooks. So lahat ng patients, ililista uli. Susulat. Pati yung mga bata na mga magpapabakuna. Start kami from zero uli. Hataw Balita Ngayon. Pinoproseso na ng mga opisyal ng Pilipinas sa Canada ang pagpapauwi sa mga labi ng mga Pilipinong nasawi sa trahedya ng isang SUV ang nanagasa sa isang Pinoy festival noong April 26. Ayon kay Philippine Ambassador to Ottawa Maria Andrelita, Austria, binabantayan rin ng embahada ang kalagayan ng mga sugatan sa nasabing insidente. Tiniyak ng opisyal na naibibigay naman ng embahada ang pangangailangan ng mga biktima ng nasabing trahedya. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang Embahada ng Pilipinas sa Islamabad, Pakistan sa mga Pilipino na may plano magtungo sa nasabing bansa na magdoble ingat dahil sa banta ng kaguluhan. Pinaiiwas ng Embahada ang mga Pilipino sa pagpunta sa mga lugar ng Vimir City, Azad, Kashmir at Shaklot Line of Control. Ito ay matapos simula ng India ang military operation sa Kashmir. Ayon sa India, target ng mga missile attack ang iba't ibang lokasyon, partikular na sa mga terrorist infrastructure sites sa lugar. Tuluyan ang napinsala ng Israel ang pangunahing paliparan sa Sana, kabisera ng Yemen sa isang airstrike na nakatarget sa mga istruktura at pasilidad sa ilalim ng kontrol ng grupong Houthi. Tatlong naiulat na nasawi sa nasabing pag-atake. Ito ang umahataw na balita ni Gerald Moral. Hataw Balita Ngayon. Ipinagbigay alam ng Israel na tuluyan nitong nawasak ang pangunahing paliparan sa Sana, Yemen na kasalukuyang kontrolado ng grupong Houthi. Ayon sa mga ulat, pinuntiryan ng mga airstrike ang tatlong eroplanong sibilyan, ang departure hall, runway at isang base militar sa loob ng paliparan kung saan tatlo ang naiulat na nasawi. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagpapakawala ng missile ng mga Iran-backed Houthi na bumagsak malapit sa Ben Gurion Airport sa Israel, dahilan upang pansamantalang ipasara ang nasabing paliparan. Bilang tugon, unang inatake ng Israel ang lungsod ng Hodeidah at kinabukasan ay isinunod ang Sana Airport.
Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na pananagutin ang sinumang umatake sa Israel. Giit ng Israel Defense Forces, ginagamit umano ng mga Houthi ang paliparan para sa paglipat ng armas at tauhan. Samantala, tinawag ni Houthi leader Mohammed Ali Houthi ang mga pag-atake ng Israel bilang isang bigong terorismo at nangakong gaganti. Pinuntiri rin ng Israel ang isang power station at planta ng semento sa Sana. Sa isang hiwalay na pahayag, inanunsyo ni US President Donald Trump na ititigil na ng Amerika ang mga pag-atake sa mga Houthi matapos umanong sumuko ang grupo. Kinumpirma naman ng Oman na mayroong ceasefire agreement upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at kalakalan sa rehiyon. Noong Lunes, 4 ang nasawi at 35 ang nasugatan sa Israeli airstrike sa Hodeidah Port. Inakusahan ng mga Houthi ang Israel at Estados Unidos, ngunit itinanggi ng US ang anumang partisipasyon sa naturang pag-atake. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy na tumaas ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China matapos ang bagong aligasyon ng pang-espiya. Nagbabala rin ang China kasunod ng paglalabas ng CIA ng mga video na umano'y humikayat sa mga opisyal ng China na magbunyag ng mga impormasyon. Nangako ang Beijing na gagawin ang lahat ng kinakailangang hakbang laban sa tinatawag nilang pagsabotahe ng foreign forces. Ito ang umahataw na balita ni Kath Carriedo. Hataw Balita Ngayon. Naglabas ang Central Intelligence Agency o CIA ng 2 maikling video sa wikang Chinese sa social media noong nakaraang linggo. Ipinapakita nito ang mga katang-isip na eksenang nagpapakita ng mga opisyal ng China na nawawalan ng tiwala sa kanilang gobyerno at naaakit ng mga CIA operatives. Ang nasabing video ay bahagi ng kampanya ng CIA para makakuha ng impormasyon mula sa loob ng China, kasunod ng matagumpay na pagre-recruit ng mga informers sa Russia. Agad namang tumugon ng China at noong Martes ay nagbabala ang Beijing na gagawa sila ng mga kinakailangang hakbang laban sa pagsisinok at sabotahe ng mga dayuhang puwersa. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mga video ay nakakahiya at malinaw na patunay ng tangkang pagnanakaw ng lihim ng CIA. Inakusahan din nila ang Estados Unidos ng sadyang panlilinlang. Pinalawak ng CIA ang kampanya laban sa China, Iran at North Korea. Kalakip ang mga instruksyon kung paano ligtas makipag-ugnayan. Sa panig ng China, inilantad kamakailan ng isang empleyado ang naaresto habang nagtatangka itong umalis ng bansa matapos ang umano'y pagbebenta ng mga lihim sa isang dayuhang espiya sa pamamagitan ng email. Habang lumalala ang tensyon, parehong pinalalakas ng US at China ang kanilang contra-espionage efforts na nagpapailalim sa banggaan ukol sa pambansang seguridad. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tumaas ang trade deficit ng Estados Unidos sa buwan ng Marso. Ito'y dahil sa pagdami ng mga importasyon habang hinahabol ng mga negosyante at mamimili ang pagpapatupad ng mga bagong taripa ni President Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita Ngayon. Mas mataas ang trade deficit ng Estados Unidos nitong buwan ng Marso dahil sa pagdami ng mga imports habang hinahabol ng mga negosyante at mamimili ang pagpapatupad ng mga bagong taripa ni President Donald Trump. Ayon sa federal data, naitala ang $140 billion o humigit kumulang 7.7 trillion pesos na deficit. Batay naman sa ulat ng Oxford Economics, umabot sa $20 bilyong o humigit kumulang 1.1 trillion pesos ang imports ng mga produktong pharmaceutical, karamihan mula sa Ireland na nagpapakita ng pag-imbak dahil sa mga banta ng taripa. Tumaas din ang imports ng mga capital goods tulad ng computers at mga bahagi ng sasakyan at mga kotse. Ang kasalukuyang sitwasyon ay dulot ng mga bagong taripa na ipinatupad ni Trump. Bagamat sinasabi ng White House na makatutulong ang mga taripa para maisara ang trade deficits, mapalakas ang manufacturing at madagdagan ang kita ng gobyerno, nagbababala ang mga ekonomista sa masamang epekto nito. Naitala ang pagbaba ng 0.3% sa Gross Domestic Product o GDP ng US mula Enero hanggang Marso na siyang unang pagbaba sa loob ng 3 taon.
Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sa ilalim naman ng 3 taong pamumuno ni Prime Minister Anthony Albanese, humarap ang Australia sa matitinding hamon sa ekonomiya. Sa kanyang bagong termino, inaabangan kung paano niya tutugunan ang krisis sa costs of living. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Dumanas ang bansang Australia ng matinding pagbaba sa antas ng pamumuhay sa nakalipas na 3 taon sa ilalim ng pamumuno ni Prime Minister Anthony Albanese. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng prutas, tinapay, dairy products at pabahay. Pumalo naman sa 5.1% ang inflation rate noong May 2022, kasabay ng pagkakahalal kay Anthony Albanese bilang Prime Minister ng Australia. Sa pagtatapos ng taong iyon, umakyat ito sa 7.8%. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng antas ng pamumuhay ay ang patuloy na pagtaas ng interest rates ng Reserve Bank of Australia. Mula 0.1% noong 2022 hanggang 4.35% sa loob lamang ng 18 buwan. Nagbunga ito ng mas mataas na mortgage interest rates para sa mga may utang, na lalong nagpahirap sa maraming pamilyang Australiano. Tumaas din ang halaga ng mga serbisyo tulad ng insurance, pati na rin ang presyo ng petrolyo at kuryente. Sa kabila ng mga suliraning pang-ekonomiya sa ilalim ng pamahalang Albanese, muli itong nagwagi noong nakaraang federal elections sa pamamagitan ng landslide victory laban sa kanyang katunggali na si Peter Dutton. Ayon sa mga eksperto, ang tagumpay ni Albanese ay nakaugat sa paniniwalang siya ang may pinakamainam na kakayahan sa pagharap sa krisis sa cost of living. Kabilang na ang kawalang katiyakan na dulot ng mga taripang ipinatutupad ni US President Donald Trump. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nakahanda na ang higit sa 4,000 mga guro na magsisilbi sa idaraos na national at local election sa araw ng Lunes, May 12. Si Danny Monar, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa tala ng Comelec Nueva Ecija Provincial Office, may kabuang 1,621,666 ang rehistradong botante sa buong lalawigan. Nasa 754 namang mga voting centers ang gagamitin na may nakatalagang tig-2 police personnel para sa peace and order. Bilang anticipation sa dami ng botante sa Nueva Ecija, nangangailangan sila ng ganong karaming manpower para makatulong sa pag-asiste. Ayon sa Comelec, 2,000 at 80 automated counting machine o ACM naman ang gagamitin na mas upgraded kumpara sa mga dating vote counting machine o BCM na ginamit noong nagdaang halalan. Dahil sa mga nadagdag na mga features gaya ng widescreen, touchscreen at lithium battery na mas mahaba ang itatagal ng buhay magkaroon man ng brownout. Paalala ng Comelec, bukas mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga sa Lunes, May 12 ang voting centers exclusive para sa mga vulnerable sectors. Subalit kung hindi sila pwede sa ganong oras, ay maaari din naman silang bumoto ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi at ipapriority pa rin sila. Naman pong mga PWD at saka mga senior citizen, pwede naman po sila nakasistor. Basta po kamag-anak po nila within the 4th degree at saka po kasama po sa bahay, same household po. Saka po mga ano po yan, under oath naman po yung mga yun, na bawal pong i-disclose kung sino po ang binoto nung kanilang inasistihan na botante. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Humiling ang Commission on Elections o Comelec Masbate sa Masbate Electric Company na masiguro ang sapat na supply ng kuryente sa araw ng botohan sa isla ng Masbate. Bagamat handa ang komisyon sa mga possible brownouts na maaaring mangyari, nagpaabot pa rin ang liham ang Comelec hinggil sa uninterrupted power supply sa araw ng halalan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakapagpadala na sulat through electronic mail ang pamunuan ng Commission on Election o Comelec Masbate sa Masbate Electric Cooperative o Maselco nitong Martes, May 6. Nakasaad umano sa liham ang hiling ng komisyon na magkaroon ng sapat na supply ng kuryente sa isla bago at hanggang sa matapos ang halalan sa probinsya. As usual,
we're asking for uninterrupted power supply during election day and during the canvassing. So, since our first PGSCC conference, Amaselco representative was there, we already reminded all the deputized agencies of their obligations when it comes to election. Nakalakip din sa liham ang kahilingan ng komisyon na maiwasan ang power interruptions sa kabila na ipinapatupad na rotational brownout sa isla. Ayon kay COMELEC Masbate Provincial Supervisor Attorney Alberto Cañares III, may contingency plan ang kanilang opisina gaya ng battery ng ACM na tatagal ng 14 na oras na masasakop na ang buong araw ng botohana. I have to point out na yung ating mga ACMs, yung automated counting machines natin, meron po siyang batteries. So, that battery lasts for 14 hours. So, the whole duration of the voting hours, meron po tayong power supply doon para sa ECMs. Kaya kahit walang kuryente, tuloy po yung voting. Pagdating naman sa canvassing, may kanya-kanyang generator set ang bawat munisipyo, kaya kumpiyansa ang COMELEC na walang magiging aberya sa panahon ng bilangan. Pero malaking bagay na rin umano kung matutugunan ng electric company ang kanilang kahilingan. Gayunman, wala pang naging karanasan ng isla ng Masbate na naitatanang kawalan ng supply ng kuryente sa araw ng halalan sa lalawigan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Assistant Secretary Aboy Paraiso, ang Assistant Secretary for Legal Affairs and spokesperson ng Department of Information and Communications Technology upang pag-usapan ang mga paghahandang isinasagawa ng kagawaran para sa halalan. Magandang umaga po sa inyo, Asek Aboy Paraiso. Ay, good morning ho, Mama Sir amigo Sherwin, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-panginig po. Maraming salamat po. We're happy to hear your voice again. Okay, Asek. Opo, unang itatanong namin, anong mga paghahanda po ba ang ginagawa ng DICT para dito sa darating na halalan sa May 12 po? Marami po tayong ginagawang paghahanda ho. Una-una ho, bilang parte ho ng COMELEC Advisory Council po, kasama ho tayo sa pagsisiguro na yung mga systems na gagamitin natin sa halalan sa darating na Lunes sa May 12 po hindi ho ma-hack at saka mapapanatili natin yung integridad. Halos regular ang pagkoconduct natin ng VAPT testings or yung vulnerability assessment and penetration test to natin dito sa mga machines na ho na to. Magde-deploy din ho tayo ng mga ating mga kawani sa iba't ibang mga lugar para do sa kasama yung mga kawani rin ho ng DOST for yung mga yung mga sa computer response centers ho natin para asistihan ho ang COMELEC bidding their technical advisors po pagdating ho sa halalan. At pinakahuli ho, Mamani, nagtayo ho ang COMELEC ng kanilang threat monitoring center ho sa pakipagtulungan ho sa CICC kung saan nagbigay tayo ng lugar at ng systems ho para ho ma-monitor iba't ibang mga threats, hindi lang ho yung sa systems but also yung mga para pigilan ho itong mga fake news, mga disinformation campaigns sa pagdating na halalan po. Okay. We're happy to hear that, Asek Aboy. Asek, mayroon akong gusto itanong. If I'm not mistaken, mayroon pong nahuli na isang Chinese national malapit doon sa tanggapan ng COMELEC and doon sa nakuhang information, yung initial information na nakuha natin from the NBI, mayroon catcher yung yung Chinese national. Since malapit dun sa COMELEC, parang may sinasabi sila, baka may mga na-harvest na mga information. What is the participation? Ano bang participation or tulong ng DICT sa usaping ito? Although, let's clarify that once and for all. It was clarified by COMELEC Chair George Erwin Garcia na walang na-harvest na anumang mga information na pwede mag-compromise doon sa mga botante natin. From the side of the DICT, ano po ang
pwedeng maitulong o naitulong na ng DICT sa usaping ito? Well, ang una-una para rin sa kaalaman ng mga kaibigan natin, mga kababayan natin, at para naman sa proper na attribution at pagkilala, ang umuli talaga nito yung mga ahente ng mga kawanihan ng ating National Bureau of Investigation sa panguna ni Director Santiago. Tayo naman ready tayo na mag-assist anytime po for that digital forensics po. Pero sa ngayon po, wala pa naman tayo, hindi pa naman hinihingi tulong ng DICT para dito, Mani. Okay. Sa madaling salita, nakahanda po ang tanggapan po ng DICT. You made mention a while ago na yung lahat ng sistema na gagamitin ay nakahanda na kayo. Mention also about the hacking para mapanatili yung integrity ng ating butuhan. Yung mga ganun po ba, para magkaroon ng idea yung ating mga kababayan, paano ginagawa po yan ng DICT? Mayroon mga nag-iintensyon na mag-hack. Ano gagawin ng DICT doon? I don't know kung kayo po ay mayroon pong sapat na otoridad na ilahad yan sa amin ngayon o mananatili munang sekreto at hindi pwedeng ilahad yung mga ganong klaseng impormasyon, Asek Aboy. And we will understand. Tama ho kayo, Ma'am Ani. Marami tayong dinideploy, hindi lang ng systems, pati ho yung mga tao natin nakamonitor doon sa ensure that the systems of COMELEC, yung automated election systems nila will be guarded from any attempts from hacking po. Yun nga lang, tama ho kayo, hindi natin masabi kung ano yung mga sistema na dinideploy natin tsaka yung methodology natin except for the conduct of regular VAPT testings po. Pero umasaw yung mga kababayan natin that it is highly improbable na ma-hack itong mga systems na ito, barring any really sophisticated technology talagang gwardyado natin itong mga automated election systems na to. Okay, thank you for that. Asek Aboy, kasama ko dito si Amigo Sherwin para sa kanyang mga dagdag na katanungan. Amigo? Yes, Asek, good morning po. Paano po tinitiyak po ng DICT yung pong internet connection po natin? Paano nyo po pinaghahanda, especially doon po sa bahagi po ng Visayas at Mindanao? Maayos po ba yung internet connection po natin doon ngayong darating na eleksyon na Asek? Tayo naman parati nating minamandato, lalong-lalo na sa mobile network operators natin tsaka yung mga VASPs natin na nagpo-provide ng internet sa pamamagitan ng ahensya ni Ella Lopez ang NTC, that lalong-lalo na para doon sa mga munisipyo at sa mga bayan-bayan, yung mga government offices natin, hindi mawawala ng connectivity, lalong-lalo na sa election Pero nakadeploy din yung mga emergency communications systems natin, lalo-lalo yung mga movesets natin, yung mobile operation vehicles natin. However, to clarify Amigo Sherwin, ang mga automated election systems natin at saka yung mga counting machines natin, hindi kailangan ng internet connectivity. May sarili silang system within the may sarili silang communication system within the machines itself na magbabato ng signal point to point pagdating sa transmission ng resulta ng election. So I think this is important to say because of one of the allegations ng mga gustong i-undermine yung elections is na ang kailangan daw bantayan pag kumonekta itong mga machines na to sa internet, hindi kailangan to nakakonekta sa internet, hindi para makapag-transmit po. Opo, maganda nga po Asek at nilinaw niyo yan dahil isa po yan sa mga itinatanong nga ng ating mga kababayan, especially sa social media. At maganda nga po yung binabahagi niyo nga po kanina, yung paglaban niyo rin doon po sa fake news. Siguro ganun din po doon sa mga signal jammer, ano po bang masasabi niyo dyan? Dapat pa rin bang pangambahan po yan ng ating pong mga kababayan ngayong darating na halalan na Asek? Isa sa mga banta na binabantay natin, kaya nga sa pakikipagtulungan ng mga law enforcement agencies natin, para sinasabi natin na ito yung mga kailangan nilang
bantayan. At saka I think doon sa pagsasanay at pag-instruct ko sa ating mga election supervisors at saka election operators po, isa po yan doon sa mga binabanggit natin kasama sa mga contingency, paano pag hindi magbato ng signal or may mga signal jammers. So kasama yun sa pagsasanay ng ating mga kawani pagdating sa alalan. Po, Asek, narito po muli si Ani. Maraming salamat, amigo Sherwin. Asek, balitaan niyo nga po kami. Mayroon ba kayong program, yung paglalagay ng libreng Wi-Fi sa MRT3? Give us idea, what is this? Tama ba? And when are you planning to implement this one po? Tama ho, Mamani. No? Hindi lang sa MRT, sa buong linya ho ng various MRTs and LRT stations. Kung matatandaan ho natin, nagkita ho si Secretary Henry Aguda at saka ho si Secretary Vince Dizon ho ng DOTR para naman ho pag-usapan yung muling paglalagay ng internet sa iba't ibang mga MRT, LRT stations po. Para naman ho, hindi lang ho for entertainment purposes but more importantly for productivity purposes habang naghihintay po or habang bumibiyahe po para naman yung mga kababayan natin naniniwala ho tayo na pwedeng maging more productive, pwedeng magtrabaho habang on the way papuntang trabaho, pagdating ho sa pag sumasakay sila sa mga MRT stations ho natin yun nga lang pagdating kung kailan natin may implement, ito tinatry natin isama doon sa proposal for budget ho sa ating 2026 budget ho. Kasama na ho to, I think it's part of the Tier 1 proposals po of DICT for its spending for 2026 po. Okay, so meaning to say, hindi ito pwedeng magamit ngayong eleksyon. Ayan. Okay, ng mga commuters dyan. Going back to the election na pinag-uusapan natin, yung mga preparations po ng DICT. Again, ano yung muling gusto nyo ipanawagan sa ating mga kababayan para hindi po sila matakot o kaya mag-alala. Ayan. Dito sa nalalapit na eleksyon, may makamamaya kung ano mangyari doon sa resulta, nakasama po kayo dyan. Again, pwede nyo po bang bigyan at ma-emphasize yung bagay na yan? Asek Aboy, thank you very much po. Go ahead, please. Salamat po, Mamani. No? Nais po nating palalahanan at bigyang assurance ang ating mga kababayan na ang inyong DICT kasama ko ng inyong Commission on Elections ay nandito para panatilihin na kapating paniwala at yung integridad ho ng ating eleksyon sa darating na Lunes ay intact. We're employing various methods, we're employing various countermeasures po para ho naman na mapanatili na yung eleksyon natin maging malinis at credible po. At pagdating naman ho sa kailangan ho nating maging mapagmatsyag at very circumspect po or parang magpanuri pagdating ho sa mga iba't ibang mga klaseng balita na lalabas ho pagdating sa eleksyon ho. Hindi lang ho sa mga kandidato but more importantly do sa gustong mag-undermine ng results at integridad ho ng ating eleksyon. Pwede ho kayo mag-report sa 1326 na dediretso to doon sa Threat Monitoring Center ho natin for any disinformation campaigns po at actionan ho kagad natin yan. Maraming salamat po, Assistant Secretary Aboy, for finding time with us. Siya po ang Assistant Secretary for Legal Affairs and spokesperson ng Department of Information and Communications Technology. Asek, maraming salamat po. Good morning po. Maraming salamat po. Labis pa rin ang pagdadalamhati ng kaanak ni Derek Keo Faustino, ang 29 years old na kabilang sa mga biktima sa NAIA Terminal 1 incident nitong nakaraang linggo. Gayunman, sinabi ng ilang kaanak ng biktima sa insidente na nakatanggap na sila ng tulong mula sa NNIC at ilang sangay ng gobyerno. Si Nestor Torres sumahataw. Hataw Balita ngayon.
4 na araw nang nakalipas mula nang mangyari ang aksidente sa NAIA Terminal 1. Ang pamilya ni Jerry Kio Postino at ng 5 taong gulang na nasagasaan sa SUV nagluluksa sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Bibiyahe na sana papuntang Dubai si Jeric nang mangyari ang aksidente. Magdiriwang pa sana ito ng kanyang 30th birthday sa May 29. Breadwinner ito sa pamilya at pangalawa sa 4 na magkakapatid. Panawagan rin ng pamilya sa pamahalaan na bigyan sana ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang kaanak kasama ang 5 taong gulang na namatay din sa aksidente. Pakiusap din nila sa Land Transportation Office na makulong at tuluyang huwag nang bigyan ng lisensya ang driver ng SUV na nakabangga kay Jeric. Ang panawagan ko lang din sa LTO, please, huwag nang ibalik ang lisensya ng driver na gumawa nito. Hindi ko alam kung meron ng directive sa LTO na tanggalin na ang lisensya niya lifetime. Dahil 2 buhay yung nawala, napakaraming sugatan. Samantala, nakatanggap na ng tulong ang pamilya ng biktima mula sa New Manila Infra Corporation o NNIC na siyang namamahala sa NAIA. Nagtungo rin ang SSS para tumulong sa burial. Bumisita na rin ang DSWD sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para magbigay ng financial assistance. Sinagot nila ang burial. At yung tao nila, hindi nawawala ng tao ang NAIA dito sa bahay namin. Ever since na nandoon sa funeral si Keo, mayroon ng NAIA officer doon. Hanggang sa iuwi dito si Keo. Sa linggo na, May 11, 1:00 ng hapon, nakatagdang ilibing si Jerry Keo sa Paumbong, Bulacan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Mas umiinit ang bakbakan sa ikalawang round ng UNTV Volleyball League Season 2 kung saan 8 koponang, tama ba? O walang koponang nagpahuli. Bawat laban at lahat ay porsigido makakuha ng panalo para masiguro ang kanilang pwesto sa susunod na yugto ng torneo. Ito ang humahataw na balita ni Jed Neresina. Wednesday ang sumabay sa volleyball games kahapon sa Paco Arena. Sa Game 1, start strong agad ng PNP Lady Patrollers kontra PhilHealth Consulta Health Insurers kaya nakuha nila ang first set sa score na 25-19. Bagamat nakuha ng PhilHealth ang second set sa score na 25-27, agad bumawi ang Lady Patrollers at kinuha ang momentum sa sumunod na mga set. Tinapos na ng PNP ang third at fourth set sa scores na 25-18 at 25-16. Pag nakakalayo-layo kami ng puntos, nagiging sakit namin is na relax kami. So, nakahabol kami kahit malayo yung gap. And I think yun yung naging problema namin. Kumbaga wala kaming panagos, kulang pa siguro kami ng eagerness, tsaka yung kailangan pag-isipan kasi namin lahat ng ginagawa namin. Hindi pwedeng banat lang ng banat, dapat smart play. So, yun yung naging problem namin in our team, kaya nakalo kami. Bigumang manalo sa Lady Patrollers. Good job pa din po sa ladies kasi naka-fourth set po kami ngayon. So, nilaban naman po namin, talagang kapos lang. Second game, hindi na pinatagal ng BFP Lady Firefighters ang laro nang walisin nila ang NCMH Wellness Warriors sa score na 3-0. Hindi na nakasagot ang Wellness Warriors mula umpisa hanggang dulo, kaya natapos agad ito sa scores na 25-21, 25-18 at 25-15. Team effort pa din po, yun po, hindi ba namin makukuha
yung panalo ngayon kung hindi po kami nagtulungan. And yun lang po, trabaho pa din po. Ang sa makuha po namin yung goal namin, which is the champion. Hindi man nakaisang set man lang, binigay pa rin ng Wellness Warriors ang kanilang buong makakaya. Yung nilaro po namin ngayon, binigay po namin yung best namin. Although kulang po kami ng 2 guest players. So at least po yung ginawa po namin ngayon, talagang ginapang po namin yung makakaya po namin. And nakita ko po sa mga teammates ko na talagang binigay po nila yung best po nila ngayon. Sa last game kahapon, pinatunayan ng AFP Lady Gunner ang kanilang pagiging back-to-back champions. Hindi na nila pinaporma pa ang rookie team na NHA Home Masters at tinapos ito sa isang straight set win. Nakuha nila ang match sa scores na 25-22, 25-18 at 25-16. Sa team performance po, sobrang natutuwa po ako kasi lahat po kami, lahat po ng trinatabaho namin sa team, and super thankful po ako sa mga coaches na everyday pong nagbubuhos ng tiwala sa amin and pagod. Mahirap man ang laban sa defending champions, patuloy pa rin ang improvement ng Home Masters. Sa nakita ko po sa pinakita ng mga ka-teammates ko, nag-improve naman na po talaga bawat isa sa kanila. Kasi from the scratch naman po talaga yung team namin since hindi talaga kami ganun ka-solid na team. Maliban doon sa mga dating players talaga nakasama sa lineup. Maghaharap sa susunod na match schedule sa darating na Miyerkules, May 14, live pa rin mula sa Paco Arena. Ang BFP Lady Firefighters laban sa PhilHealth Consulta Health Insurers sa Game 1. PNP Lady Patrollers kontra AFP Lady Gunners sa Game 2. At NCMH Wellness Warriors laban sa DFA Emissaries sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon. Ayan, at sa atin namang shout out. Happy birthday kay Redon Culubong na nandyan sa Lucca, Italy. Ayan, happy birthday sa iyo. At sana ingatan kang palagi ng Panginoon. At ganoon din sa ating mga kasama, si Jerickson Bunyag, yung kanyang may bahay, si Jonah, si Christian Lopez. Ganoon din. At syempre ang aking mahal na asawa, si Glenda, at ang aming unika ihan na si Elisea. Ani? Yes, yung mga taga-Texas. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga-Texas and of course sa mga taga-Taiwan na nanonood, sa mga taga-Canada. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga-Australia, magandang umaga. Inilalahat ko na yan na mga nanonood. At syempre, binati mo na si Justin? Not yet. Okay, batiin natin si Christian. Ayan, nabati na at saka si Jerickson. This time naman, batiin ko yung mga kasama ko dito sa Radyo La Verdad. Nariyan si Jericho. And of course, kasama po si I'm sorry. Si Ian. Okay. Justin, thank you very much. Pero ang una dyan, syempre, si Adet. Thank you very much, Adet, Rodrigo, Belinda, Adet, Raprap, si Chris, si Justin, si Arian, si Chris Glenn, si Sam, si Conrad, si Luel, syempre si Josa Ibanez, si Brad Bernie, yung ating pilot. Ayan. Si Attorney Ruth Soriano. Ate Ruth, good morning. Attorney Mel, sa lahat ng mga abogado. Kay Mami Beth Rason. At kay Dad. Good morning po. Sa lahat sa inyo po. Dalagan family sa Estados Unidos, magandang umaga. Yung mga naalala natin. Of course, diyan sa social media natin, magandang umaga. Okay. Brad Hiner Aliparo ng Cabuyo, Laguna, si Louie Lipanya ng Nagkarlan. Of course, yung ate ko nanonood din si Ate Lulu, tsaka si Ate Miriam. Good morning po. Mga nanonood sa Switzerland. Ayan. Alma Bugel Nini, marahay na aldaw sa imo. Mga taga Piudoran Albay, magandang umaga. O sige po. Oo, si Tita Nene La Pastora din. Mga suki natin yan. Si Jocelyn Gutierrez, ayan, si
Kuyang Ed Amoroso ng Philippine Star, tsaka si Robert Maico naman ng South Christian South Post. Ayan, mga kaibigan natin at sumusubaybay sa atin. Nakita mo ba yung fingers ni Brad Christian? Awat na po, sabi ni Adet. Sige. Okay. Lahatin na natin. Shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Of course, kay Brad Edison Ico. Yan, nakahabol pa. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa sinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 4 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Siyempre si Ana Pusadas. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video na nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 10, talatang 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Habol ko lang si Brad Arnold Valencia. Happy Sabbath anniversary. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-8 sa buwan ng Mayo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.